po ng sudden explosive eruption, lava flow, ashfall, rockfall, lahar. During heavy rains. Nandiyan na po, sandali lang. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX sa Maimbudag. Director Bacolcol, this is Aljo Bendijo, sir. Good morning. Yes, sir. Maing bundag po sa imo. Maimbudag, sir. Mga ilamig update. Ano po ang pinakauling impormasyon nakala po ng FIVOX dito po sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon? Okay, so again, kanina meron tayong 5:51, meron tayong eruption and it lasted for almost 1 hour. It ended at 6:47 a.m. Nagkaroon ng plume height na umabot ng 4 kilometers and yung drift ng hangin is towards the southwest and to west. At saka may mga barangay tayo na sa La Carlota City. For now, ito yung initial reports natin na nagkaroon ng ashfall and a strong sulfuric smell on the same barangay, sa may barangay Kubay sa La Carlota City. So for now, maintain pa rin po natin yung alert level 3. Ibig sabihin, walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Opo. Asahan ba natin, sir, ang mas malakas pang pagsabog nito? Meron bang lava flow, may ashfall, rockfall, or lahar? Wala tayong lava flow. Wala ring lahar for now kasi po mainit naman ngayon sa Negros sa may Kanlaon volcano. Pero posible pa itong masundan ng another eruption, another explosive eruption in the short term. Kaya again, nakataas pa rin ang alert level 3. Pero kung hanggang kailan ito, hindi natin may matukoy ang eksaktong tagal ng aktibidad ng bulkan. Meron pa ba hong mga residente na nakatira po within 6-kilometer radius ng volcano summit ngayon na nasa ilalim ang lugar na yan sa alert level 3? So far, again, based sa report ng mga LGUs, wala na po nakatira inside the 6-kilometer danger zone. So meron tayong more than 40,000 since December na nasa evacuation centers, mga residente. Opo. Ito ba'y pinakamalakas na napagsabog na na-record po ng FIVOX? Kung pag-usapan po natin, ito pong Bulkang Kanlaon? Hindi ito ang pinakamalakas. Ang pinakamataas ay yung June 3, kung saan nag-raise tayo ng alert level from 1 to 2. Umabot ito ng 5 kilometers yung plume height. Noong December 9, umabot lamang ng 4 kilometers at saka ngayon, umabot din ng 4 kilometers. So comparable ito doon sa December 9 eruption. Ano pong dahilan po nitong explosive eruption na ito ng Kanlaon? Ang most likely, ang dahilan po ng explosive eruption na to ay for the past several days, halos wala po tayong naiulat na mga volcanic earthquakes. In fact, April 6, 2 volcanic earthquakes lamang and kahapon 14. And yung sulfur dioxide din natin bumaba. So ito nung April 6 nasa 1,419 tons lamang and kahapon nasa 1,655 tons lamang. So ibig sabihin nito, posibleng nagkaroon po ng may pressure na naipon sa ilalim dahil hindi makalabas ang gas. So nabarahan ang conduit ng bulkan. So sa kalaunan, eventually hindi nakayanan ng pressure kaya sumabog ang bulkan. Inasahan po natin, sir, na mas sasabog pa ba ito? Itong bulkan na ito na mas malakas pa kung ikukumpara ngayong araw na ito? Well, yun po yung ibig sabihin po ng alert level 3. Ibig sabihin nito ay posibleng masundan ito sa short term. Kaya nakataas ang alert level 3 na nangangahulugan na ang posibilidad na hazardous eruption sa mga susunod na araw di kaysa susunod na linggo. Ito pong higher alert level ay may be hoisted pa ba if itong bulkan, ang kondisyon ng bulkan mag-worsen, Director? Yes, kung mag-worsen yung condition ng bulkan and kapag tataas yung mga monitoring parameters natin, kapag nakikita natin na lahat ng ground deformation equipment natin ay namamaga
Ibig sabihin nito, pwede nating erase from alert level to alert level 4. But right now, maintain pa rin po natin yung alert level 3. Pong mga barangay po apektado po ng mga ashfall ngayon? Yes po, may mga, again, yung na-report sa atin ay sa may barangay Cubay, La Carlota City, may ashfall na maninipis na na-report sa atin. And dapat na bang magsuot ng mga face masks? Oo, ang mga kababayan po doon para maiwasan po ang mga respiratory ailments? Tama po kayo kasi yung abo kasi ay binubuo ng maliliit na pira-pirasong bato, mineral at volcanic glass. So kapag nalanghap nila ito, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. So sa may mga respiratory conditions tulad ng asthma, pwede itong magpalala sa kanilang sintomas. Kaya mahalaga po magsuot sila ng face mask kung pwede N95. Maraming salamat. Daghang kayong salamat, Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Good morning. Daghang salamat po. Good morning! Thank you! Pirada.